Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Weekend na naman po. At itong nakaraang 1 week nito ay parang puro kamalasan ang inabot ng Duterte camp. Nandiyan po yung naglabasan, yung mga dokumento, yung mga resibo laban kay Vice President Sara Duterte. Yung pag-reject ng ICC sa petition ng jurisdiction ng kampo ni Kaufman. Tapos the next day, nung kinonfirm yung charges against former President Rodrigo Duterte at yung mga alipores at mga kaalyado ni Sara Duterte, nagbabagsakan na at ang pinakahulingan nito ay si Mike Defensor. So patuloy po ang pagbagsak ng kampo ng mga Duterte. At wala naman po talagang pwedeng sisihin kundi sila. Kayo ba naman ang magpakalat ng fake news? Siraan nyo ang gobyerno, maglabas kayo ng mga pagbibintang, ng mga akusasyon nang wala namang ebidensya. Pero kahit na sunod-sunod ang kamalasan sa kampo ng mga Duterte, patuloy pa rin po sila sa paninira. Hoping against hope na magtagumpay sila na maibagsak si President Bongbong Marcos at maiupo nila si Sara Duterte. Lalo na ngayon, yung pinakahuling hearing, lumabas yung SALN, yung AMLAC at kung ano-anong pang dokumento. At nung lumabas si former Senator Sonny Trillanes, tapos sasabihin nila, sinungaling daw, hearsay at kung ano-ano pa. Ngayon, hinahamon naman kayo ni Trillanes. Kung sa tingin ninyo, hearsay at chismis lang yon, sampahan nyo siya ng kaso. Kung si Ramil Madriaga nga, nasampahan ng kaso ni Sara Duterte, bakit kaya kay Trillanes hindi nila magawa? So dahil it's a weekend, chill-chill muna tayo, magbasa po tayo ng mga comments ng mga DDS na double, triple time na ang paninira dahil malapit na pong ma-impeach si Sara Duterte at kung siya man ay ma-acquit ng mga Sara Duterte senators, may mga kaso po siyang haharapin. Nandiyan po yung sa Ombudsman, sa DOJ. Anyway, basahin ko po yung mga comments ng mga DDS at babasahin na rin natin ang comment at reaksyon ng ating mga kabataan, lalo na yung tinatawag na Gen Z. Unahin po natin siyempre kay Vice President Sara Duterte dahil nga po hindi siya sumipot sa pangalawang hearing at ang alam natin, hindi rin siya sisipot sa April 29 kung saan pagdidesisyonan na kung itataas na sa Senado yung Articles of Impeachment. Dahil ang style ni Sara Duterte, hindi sisipot sa mga hearing, hindi haharapin yung mga taong nag-aakusa sa kanya, pero sa social media, dakdak siya ng dakdak. Dahil nga po sa huling hearing, narinig natin yung bilyong-bilyong perang dumadaan sa account ni Sara Duterte. Okay, sinasabi ng kanya mga alipores, dumaan lang daw yung mga pera yun sa account ni Sara. Doon na tayo magtataka eh. Saan galing yung pera? Dumaan sa account ni Sara Duterte. Lumabas din. Saan napunta? Hindi natin alam. At bilyon-bilyon po ang dumaan sa account ni Sara Duterte. Para saan yung mga yon? So, ang buwelta ni Sara Duterte ay ito. Ang totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Hoy, naalala ko yung maletang yan. Totoo ba na nung na-raid yung KTV na pag-aari ng mga defensor, ay may nakita daw ng mga maleta? Anyway, sagot ni Micah Ladino, ang totoong magnanakaw, hindi sa maleta pinapasok, diretso sa bangko pinapasok. Tapos yung iba, dinideliver ng walang maleta, nasa likod lang ng sasakyan ni Ramil Madriaga. 88 million SALN transaction sa bangko, 6 billion. Tapos sasabihin mo, malinis ka? Lokohin mo mga didilis na bobo at tanga. Huwag kami, Sara Duterte. Totoo nga naman, inuutupan ng mga DDS na to, yung mga kapwa nila DDS, na pagpapaniwala sila kay Sara Duterte, kitang-kita na. Kaya kayo mga DDS, imulat ninyo ang mga mata nyo. Pinaglalaroan na lang kayo ng mga sinasamba ninyo. Kitang-kita na lumabas yung mga ebidensya. Lumabas na yung AMLAC, lumabas na yung SALN, at nakita natin yung mga prueba, yung mga ebidensya. And yet, nagbubulag-bulagan kayo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Sunod naman natin si Attorney Harry Roque. Siyempre, hindi kompleto ang ating kwentuhan kung hindi natin mababanggit itong si Harry Roque na kulang sa pansin. Dahil lagi po siya nagpapapansin eh. So, pansinin natin.
At ito yung sinasabi nilang fake news daw ni President Bongbong Marcos na nahuli na si Saldico. Sabi niya, hindi ko nga maintindihan kung bakit ang mainstream media ay kinakailangan pagkatiwalaan ang salita ng presidente na wala naman sa tamang pag-iisip dahil siya ay bangag. Uy, teka muna, Harry Roque. Sino kaya sa inyo ang wala sa tamang pag-iisip? Hindi lang ikaw, tingnan mo, dyan sa circle mo, dyan sa kampo niyo ni Sara Duterte, umpisahan mo na kay Sara Duterte. Pansinin nyo kung siya ay nasa tamang pag-iisip sa paraan ng kanyang pagsasalita, ng kanyang pag-iisip, ng pagbibitaw ng mga akusasyon. Nasa tamang pag-iisip pa ba ang ating Vice Presidente? At syempre, birds of the same feathers flock together. Magbasa kayo mabuti ng balita. Sinusubukan talaga ng ating gobyernong maiuwi dito si Saldico dahil kailangan niyang managot. Tapos sasabihin ni Harry Roque, huwag ka munang umuwi dahil ikaw ay Maninidoy Aquino. Akala ko ba gusto niyong panagutin si Bongbong Marcos dahil sinasabi niyo siya ang utak dahil yun daw ang sinabi ni Saldico O bakit yan? Parang hindi kayo sigurado. Para ang gusto niyo, huwag munang umuwi rito si Saldico. Bakit? Maraming matatabaan, maraming mabibisto sa mga kalokohan ninyo? Sabi tuloy ni Rose Aligo kay Harry Roque, ano gusto mo mangyari, Harry Roque? Na sa'yo maniwala ang mainstream media? Na katulad mong pugante at ayaw umuwi ng Pilipinas dahil sa mga kaso mo? Sino kaya ang bangag? Yung nagtatago sa ibang bansa o yung presidente na nasa Pilipinas at nakakagala at naninilbihan sa Pilipinas? Sino bang tanga maniniwala kay Harry Roque? Totoo yan. Sino pa nga ba ang tangang maniniwala kay Harry Roque? Ito ang hari ng fake news So kung may naniniwala man dito kay Harry Roque, siyempre mga didilis yan. At sigurado ako, hindi lahat ng didilis naniniwala kay Roque. Oy, siyempre, ang susunod natin, yung nagpapabida-bida, itong si Leviste. Siya po yung representative ng 1st District ng Batangas. Bakit ba pag DDS, sinungaling? Ito po ang kuda ni Leandro Leviste. Marami nang namamatay habang naghihintay ng ayuda. Suspindihin na ang excise tax at VAT sa langis. Hindi dapat pinapapila ang mga Pilipino para sa tulong kung kaya namang ibaba ang presyo. Ano na ba nangyayari ngayon? Hindi ba't pinipilit ibaba ang presyo ng langis? In fact, 3 linggo nang sunod-sunod na nagbaba ng presyo. At ano itong sinasabi ni Leviste? Marami nang namamatay habang naghihintay ng ayuda. Although meron akong nabalitaan na meron bang na heart attack ba kung ano man dahil sa pagpila sa ayuda, siguro dahil na heat stroke o kung ano man. Pero para sabihin itong si Leviste na marami nang namamatay habang naghihintay ng ayuda, mga sinungaling talaga kayo, mga fake news peddlers talaga kayo. Magsama-sama kayo talaga. Tulad niya na sinabi ko birds of the same feathers flock together. Sabi tuloy ni Alfredo Rombles, maraming namamatay? Talaga? Lupit mo naman magbalita, Leviste. Puro kayo tanggalin ang VAT. Dapat tumulong kayo sa mga nahihirapan. 300,000 ang sahod nyo bilang congressman. Ang maririnig lang namin sa inyo, puro puna at reklamo? Ganyan na ba ang tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno? Imbis tumulong at gumawa ng solusyon na mas mapapabilis ang tulong, ang nangyayari, puro na lang reklamo ang mga naririnig namin sa inyo. O anong masasabi mo, Leviste? Mantakin ninyo, 300,000 ang sahod nyo? Binabayaran kayo ng taong bayan para magreklamo? Kumilos kayo, gumawa kayo ng paraan. Hindi kayo nandyan para lang mambatikos. Okay lang ang mambatikos. Pero dapat sabayan ninyo ng solusyon. Sabayan ninyo ng gawa. Mag-suggest ka kung ano ang gusto mong mangyari. Baka sakaling makatulong. Pero puro na lang kayo kuda, reklamo. Sayang pinababayad sa inyong taong bayan. Balik tayo kay Saldico. Ito naman ang fake news naman ni Greco Belgica. Ang pinapakalat kasi ni Greco Belgica, Saldico has a big red target on his head. His testimonies and evidences can shut down an entire government. He needs to be secured. Pero teka muna, hindi ba mga ilang buwan na natin narinig itong testimonya nitong si Saldico? Pero bakit nakatayo pa rin ang gobyerno natin? Hindi pa rin naman nagsha-shutdown.
atat na nga si President Bongbong Marcos na maiuwi dito si Saldico. Dahil handang-handa si PBBM na harapin ang akusasyon ni Saldico. Kayo, kung ano-anong ginagawa niyong pautot, kaya siya wag daw umuwi dito, dahil matutulad siya kay Ninoy Aquino, tapos ikaw pinapakalat mo na merong big red target sa ulo ni Saldico. Pinatakot ninyo ang taong bayan, pinalalabas ninyo na kapag may nangyari kay Saldico, kasalanan yan ni Bongbong Marcos. Well, lahat naman talaga kasalanan ni Bongbong Marcos Wala naman kayong masabi kundi kasalanan ni Bongbong Marcos. Pati yung pag-grade sa KTV nitong si Mike Defensor, kasalanan pa rin ni Bongbong Marcos. He needs to be secured, sabi ni Belhica. So kapag naiuwi nila si Saldico, magpunta kayo kung saan bababa si Saldico. Magdala kayo ng maraming reporter, magdala kayo ng mga kaalyado para to secure the safety of Saldico. Nasabi tuloy ni Ken Naves, can shut down entire government? Talaga? Baka shut down ang karir ng mga Duterte at ang mga kaalyado nila pag nagsabi ng totoo yang si Saldi. Kaya nga ayaw niyong pauwiin siya At sinasabi niyo pang pwede siyang patayin ng administration na to. Kanino kayang administration ang puro patayan ang pinaggagawa? Nakakalimot talaga pag tinatapalan ng pera, Greco Belhica, no? So matatalino na talaga yung ating mga kabataan, Hindi sila basta-basta naniniwala sa mga pinapakalat ng fake news ng mga DDS. Dahil alam naman natin kung bakit sinisira ng mga DDS ang administrasyon ni Bongbong Marcos. But sad to say, malapit-lapit na po ang 2028, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. At kahit na anong effort ng grupo nitong sila Greco Belhica at isama mo na lahat sila mga DDS, hindi po sila magtatagumpay. Dito naman po tayo kay Montulfo. Kasi kung inyong mapapansin, si Ramil Madriaga dinimanda ni Sara Duterte. Perjury dahil nagsinungaling daw sa kanyang sinumpaang salaysay dun sa kanyang affidavit. Ang tanong, bakit sa dinami-dami ng naninira daw kay Sara Duterte, bakit si Ramil Madriaga lang ang kanyang kinasuhan? Sabi ni Montulfo, mukhang kay Madriaga lang si Sara natatakot dahil marahil sa lalim ng alam nitong impormasyon sa kanya. Kasi kung pakikinggan ninyo yung testimonya ni Ramil Madriaga, talagang magugulantang ka sa dami ng alam niya na pinasisinungalingan naman ng kampo ni Sara Duterte. Hanggang social media lang sila nagsasalita. Ayaw nilang humarap. Di ba mas maganda kung pareho silang under oath, si Ramil Madriaga at si Sara Duterte? Under oath yan panunumpaan nila yung kanilang mga salaysay. Hindi, duwag tong kampo ni Sara Duterte. At hanggang magdesisyon ang House, hindi po sila sisiputin ni Sara Duterte. Nakita niyo na lang kung paano pinaglalaruan ni Sara Duterte ang batas at ang Pilipinas. Akala mo, playground niya ang buong bansa. Pero para sa akin, hindi lang kay Ramil Madriaga takot si Sara Duterte. Mayroon pa pong isa, si former Senator Sonny Trillanes. Kaya tinan ninyo, noong huling hearing, ang daming nilabas na ebidensya at dokumento ni Trillanes na talagang magdidiin kay Sara Duterte. Bakit hindi idemanda ng kampo nitong si Sara? Although may narinig ako somewhere na parang pinag-iisipan nila kung ano na daw ang pwede nilang ikaso kay Trillanes. Sige, go! Idemanda ninyo si Sonny Trillanes para lalo magkaalaman at maglabasan pa ng mga ebidensya. Dapat noon pa. 10 years lang ginagawa ni Trillanes yan. Ngayon pa kayo magdidemanda. Nailabas na ni Sonny Trillanes lahat ng gusto niyang ilabas doon sa huling hearing. Pero kung totoo sinasabi niyo nagsisinungaling si Sonny Trillanes, sige, idemanda ninyo. At ang pinakahuling item natin, itong si Boss Dada, dahil sa ginagawa daw ng House sa impeachment ni Sara Duterte. Parang pinagtutulungan siya, Sabi ni Boss Dada, sa ginagawa nyo kay Inday Sara, lalo pang lumalakas ang tiwala ng taong bayan sa kanya at ayaw nilang talaga siyang maging presidente kasi yayariin niya kayo. May kahalo pang pagbabanta. At paano mo nasabing lalo pang lumalakas ang tiwala ng taong bayan? Sa huling survey ng Tangeray, 88% ng mga Pilipino gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. So nangangahulugan, konting porsyento na lang ng taong bayan ang may tiwala kay Sara Duterte. Sabi tuloy ni Joros Miliandro,
Anong lalong lumalakas ang tiwala ng taong bayan? Ano pinagsasabi mo, Botchokoy? Hindi nga siya nagpapaliwanag sa mga issues niya. Baka lalo lumalakas tama yung mga vlogger niya at mga didilis. Tapos tatakutin nyo pa kami pag nanalo si Sara Duterte sa 2028? Yari kami? Hahaha! Paano mananalo? Ngayon palang nagbabantaan na kayo. Hindi naman boxing ang gobyerno na puro gantihan. Nasa tao ang kapangyarihan, wala kay Sara Duterte. Kung walang boboto sa kanya, wala din siya. At sa tingin ko, mga didilis na lang ang boboto kay Sara Duterte. Iilang porsyento na lang po kayo. Ibase nyo na lang doon sa 88% na gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. So yung hindi kasama doon sa 88% na yon, yun na lang ang boboto kay Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa mga items natin ngayon? Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.